Good morning. Gagawin natin yung sa line graph para doon sa department. Alamin natin yung employee natin, each department kung paano natin i-count if. So, open nyo yung file. Then, highlight nyo itong D, column D. Dahil yan yung ating data concern. No? Yun lang yung ating i-highlight. And then the rest, again, i-hide yung column. Hide. Okay. Once na hide na, again, kung hindi siya naka-filter, i-filter, no? I-filter natin. Bakit natin pinifilter? Para malaman natin at makita kung ilan department ang involved sa sa spreadsheet, itong data natin, ano? So, ang ating title niyan ay number of employees per department. To check kung ilan mong department meron tayo, ay meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 department: sales, finance, engineering, IT. Careful kayo sa pagta-type dahil once na may space na ganun, no, mag-zero na yan or wrong spelling. So, dapat ay walang space bago i-enter. Human resources, hindi nyo na yung makukuha kapag yan ay may space, may spacing. Accounting, ilan na? 6. Ano pang kulang? Marketing. Okay, once na na-type na lahat ng department na nasa column din natin, ano? So, kunin na natin yung number of employees, yung values equals count if, using count if functions. So, click natin dito sa D, no? As our range, comma, click natin sa C as our criteria, then close. Enter, no? So, 140 employees meron tayo sa sales. Drag natin yan para malaman natin yung number of employees natin sa iba pang department. Tingnan nyo yung nangyari sa akin. Nag-zero ako sa human resources. Bakit sa tingin nyo? Dahil yung N ko ay naging R. So, dapat alam nyo kung saan kayo nagkakamali, no? So, yan ay ito total, auto-sum. Sir, ayaw pong gumana ng auto-sum, 0 po. Kung ayaw gumana ng auto-sum, equal sum, di ba? Kaya itinuro sa inyo yan para maiba kayong 1,000 din yan. If ayaw pa rin gumana auto-sum, ayaw pa rin po. No? Di ba natatandaan nyo yung BMO natin? O basic math operation equals, di ba? Equals, ito plus, ayan, gawin nyo yan. Kung ayaw gumana, isa-isahin nyo. Ewan ko na lang pag yan gagana, no? So, maraming ways. Kaya, tinuro natin yung mga naunang mga lesson. Para in case na hindi gumana, may iba pa kayong alam na, techniques, no? Okay, once na set na ang table, highlight nyo to. Yung iba nag-highlight dito, no? Dito. So, ito lang i-highlight in loob. Hindi kasali in total, no? Insert. Ang gagamitin natin dyan ay line graph. Okay, ito ang gagamitin natin. Once na show na yung graph, resize mo, plus sign, bilis lang to, no? Access title, data labels, ayan, meron na. Itong title na to, i-copy mo. Control C, dito pagdating dito, Control A, select all, Control B, copy, no? Ito pinapaliit ko yan, ano? Para humiga siya. Ma-emphasize yung graph lang talaga. Etong title na to, access title, yan ay number of employees. And then, ito na sa baba na to, ito ay department. Okay, set na yan. Kung yan ay ganyan na ang inyong graph during the final practical, meaning tama na yan. 42 points na yan or 41. Something ganun. So, wag lang kayo magkakamali sa spelling dito. At saka sa spacing, yung iba nagka-type ay may space, no? Ganyan.